Hi everyone, good morning, good afternoon na pala, alas 12 na. So, umalis yung biyanan ko at saka asawa ko, hindi na ako sumama puntang sa inject ng biyanan ko. Kasi parang hindi na ako kailangan dun kaya nilang dalawa yun dun. Lang. So, ayan guys, no, tawag niyan, naman ako, magdaldal naman ako dito ngayon. Kasi alam niyo pala, bawat tagal ng ganito pala siya, guys. Parang minsan kasi pagod na ako sa not in physical ba, yung sa emotion mo, sa mental mo. Parang mas ang ganda yung yung ipikit mo yung sarili, yung mata mo, tapos lang ba, yung parang wala ka ibang isipin, i-rest mo lang yung sarili mo, ganun ba? So, ginawa ko siya kanina, siguro mga 20 minutes. Ginawa ko siya kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, aminin nyo man or hindi ko aminin, or aminin ko man or hindi nyo aminin, ang pagkakaroon talaga ng matanda na may sakit sa bahay, nakaka-drain. Totoo lang. Kasi, hindi naman siya pwedeng biruin mo. Kasi minsan pag binibiro mo, minsan binibiro ko yung biyanan ko para maging okay ba kami, mga ganun ba. Pero, minsan yung biro na yun, siya, nami-misunderstanding niya. Same din siya sa akin, nami-misunderstanding din. Parang, vice versa, parehas kami. So, minsan tahimik na lang ako ganyan. Pero, ang totoo lang, napapansin ko lang pag matanda ba kayo sa bahay na may sakitin. Alam mo yung, paano ba? Kasi kahapon kasi, ano bang araw ngayon? Sabado ngayon, di ba? Nung Huwebes, lumabas kasi ako, guys. So, lumabas ako, nag-meet kami ni Bembem. And then, pagbalik ko, hindi naman ako pagod. Hindi ako pagod, guys, kasi pag sinabi kong lumabas ako, mas better yun sa akin. Relax siya sa akin pag lumalabas ako. Kasi nga parang, napupuno na kasi yung tainga ko, yung bawat hinaing, yung bawat lahat ng sasabihin ng biyan ko dahil masakit. Kaya nandun na kami Hindi naman siya, wala naman siyang ibang paraan para magamot kung hindi bigyan siya ng pain reliever. So parang napuno ako, gusto kong umalis kasi isang buong linggo na halos ang buwan na ako nasa bahay. Na pag lumalabas kami ng asawa ko, kasama naman din siya. Pag lumalabas lang kami dito, paminsan-minsan lang, minsan nga wala nga dito lang sa yung asawa ko lang lumalabas, na iiwan ako. Ganun lang nangyayari. So parang napuno na ako, yung parang yung emotion ko, parang naaano ko na talaga siya, na parang ako yung taga-salo ng bawat hinaing niya, aray niya dito, aray niya doon. Iwan ko lang kung nakaka-relate kayo sa akin or alam niyo yun. So ngayon ang nangyari, guys, lumabas ako ng Huwebes, kasama ko si Bembem. And then, kahapon, dinala namin siya sa, sa clinic, para mag-inject naman. Mga itong oras, mga 10:30, mga ganyang maga, pagkatapos namin mag-breakfast. Tapos sa breakfast mapapaisip ka pa sa kung ano lulutuin mo, ano yung paghanda mo, ano kakainin nila, ganyan-ganyan. Parang, na yung katawan ko ba, isip ko, hindi ako pagod, pero yung isip ko napapagod sa kakaano. Ngayon, parang hindi ko makuha yung mag-chill ka lang, yung dapat kalmado ka lang, hindi ko siya makuha, hindi ko lang kung paano kunin, kaya doon ako na-stress. Ngayon, guys, ang nangyari ngayon, guys, kahapon, dahil nga sa nagkaanuhan na naman yung biyanan ko tsaka yung asawa ko, dahil nga itong biyanan ko talaga, kahit ako yung kausap ng asawa ko, siya yung sumasagot. Inaasar yung asawa ko, so kasigawan sila. So na naman niya yung nanay niya, napagsabihan na naman niya. Kaya ang nangyari, ako naman yung naiirita na naman ako sa kanilang dalawa. Kasi nga, itong biyanan ko din minsan kasi, ayaw naman kasi manahimik na lang dyan at hindi naman siya yung kinakausap. Tanong mo lang siya ng tanong. Yung asawa ko na na siya, siyempre, pagod na rin siguro. Minsan, di ko rin, siguro, nafe-feel ko lang, pagod na rin siya. Na-stress na rin siya. Yung alam mo yung,
Hindi niya alam, siyempre nanay niya yan, hindi niya alam gagawin para gamutin. Siguro naawa na. Pati naman ako, naawa naman ako sa biyanan ko. Nandun na tayo lahat. Kaya, yun nga lang, ang problema lang kasi, siguro sa hindi niya ma-hold yung pain, nakakapag ba siya ng mga salita na hindi na niya iniisip kung nakakasakit ba siya sa amin na kami yung nag-aalaga sa kanya or nasa amin siya. 'Di ba? Kasi for the how many years na ako dito, lahat kung ikukwento ko sa inyo lahat yung mga nangyari sa amin, lahat ng bayan namin or ano ba yan. Diyos ko, mahirap anuhin ba, i-explain kung paano. Pero hindi ko na inaano yun, hinahayaan ko na kasi tapos na yun, tsaka isa pa matanda na rin siya, ganyan. Pero hindi ko pa rin ma-hold yung sarili ko na masasabi ko na pagod ako emotionally, mentally. Physically, wala akong pakialam sa physically kasi awa ng Diyos. Yun lang namang migraine ang meron akong sakit, tapos minsan sumasakit din naman yung tiyan ko, yung nakaraang buwan nagkasakit ako, ganyan. So, accepted na yun siya. Kasi talaga yun, talagang sakit talaga na maano. Pero yung sa sakit niya kasi is, hindi mo na alam kung maanong ba siya, magagamot pa or hindi na. Kasi dapat maoperahan siya, pero hindi siya pwede maoperahan kasi katandaan na. So, kahapon, ito sinasabi ko, yung nagsasalita ba siya na hindi niya iniisip? Ay nako, Diyos ko guys, i-blame nyo na ako or what? Kasi sabi ko, yung asawa ko, ang aga-aga niyang umalis, 11:45. Ang pasok niya is 3. Hindi naman niya sinabi ko siya pupunta. So, ang naano ko, kasi nga, di ba, nagkasagutan sila. So, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko ganyan. Nag-iwan ka ng ano sa biyanan sa nanay mo. Sa isip ko lang nag-iwan ka ng ano sa nanay mo. Kasi nga, nagkasagutan kayo. Ngayon, ang mangyayari dyan, sa akin na ibabato yan. Yung daldal niya, sa akin na ibabato yan. Oh, di tama yung sinabi ko. Pagpasok na yung pagod ako, sabi ko, pagod na ako, stress na ako, hindi ko alam gagawin ko, ganyan. Alam mo, sinagot ng biyanan ko, gumala ka kasi kahapon, kaya ka napagod. Alam mo, sinagot ko sa kanya, mas gusto ko pa yung araw-araw akong gumala, kaysa yung mag-stay ako ng bahay. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, ano magagawa ko? Masakit nga. Yun na nga eh. Alam mo naman namin yun na masakit, may sakit ka, may ganito ka. Kaya minsan may mga bagay na dalawa kami ng asawa ko nag-usap, huwag ka na kasing sumali. Para wala nang ano, kasi pag sumali ka, magtanong ka, syempre yung isa, nag-ano din sa akin, nagsasalita sa akin, tapos minsan magtatanong ka, tapos pag nagtatanong pa naman yung biyanan ko, yung parang siya lang yung nakakarinig ba. Tapos pag lakasan mo yung boses mo, kasi sasagutin mo siya kasi hindi niya naririnig, iwan ko lang, yun na talaga guys, ang matatanda, makukulit, maiksi lang yung temper nila. Tapos yung patience nila, maiksi na din. And then, mabilis lang sila mahina yung boses. Tapos maano din yung tainga nila, yung pandinig nila. Kaya pag nilalakasan ko yung boses ko, parang galit daw ako. Hindi naman ako galit. Ganun lang talaga yung boses ko. Kasi hindi na niya ako naririnig. Tapos pag nag-Turkish ako, minsan, hindi naman ako perfectong tao. Hindi naman ako perfecto sa pag-Turkish. Ano yun? Tawag yan, misunderstanding. Kaya yung sabi ko kahapon, yun na, ang nangyari. Tapos ngayon na naman guys, matagi mo sabi niya sa akin na pagod. Sabi ko, oo, hindi ako pagod sa paggala ko kahapon. Pagod ako sa kasi nga, sabi ko, bigyan naman kami ng time ng asawa kong kasi nga, kami emotionally na kami, stress na kami ng asawa ko. Ayaw masabihin ng asawa ko, pero alam ko, ramdam ko yun. May isa ka pa namang anak ka ako. Di ba pwedeng doon ka muna saglit din? Tapos kami naman sa susunod. Sinabi ko sa kanya, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Guys, sinabi ko na talaga sa kanya yun. Na, hindi lang naman yung asawa ko, ang anak mo eh. 'Di ba? Di lang naman siya yung anak mo eh. Meron ka pa namang anak, 'di ba? Bigyan mo naman kami ng time ng asawa ko na mag-rest saglit. Kasi halos araw-araw nang pagod yung asawa ko. Tapos ngayon, namang araw na to, pumunta sila, nagpa-inject ngayon, ako sumama. Mantakin mo naman sa akin, sabihin na naman sa akin, sige, wag ka na lang sumama kasi pagod ka. Wala naman ako sinabing pagod ako. Sabi ko, kailan ko sinabi yung pagod ako, kako? Tapos sabi niya, kahapon, sinabi mo. Sabi ko naman, bakit? Yung kahapon at ngayon magkaparehas ba? Kaya sabi ko, hindi.
Anong gagawin ko doon? Kaya na yan ang asawa ko. Hayaan mo yung asawa ko dyan mag-ano. Kaysa nandun ako, nakikita ko yung ano ng asawa ko. So, yun lang siya guys. Uy, ano lang ba ako? Ay, kaya ngayon guys, sa pagsasama namin, napapansin ko talaga pag matatanda na talaga, ayun na, mayroon na silang, iritado na sila lagi, lalo pag may naano sila, tapos yung pandinig nila mahina na totally. Kaya kailangan lakasan mo yung boses mo. Pag nilakasan mo yung boses mo, akala nila galit ka, kaya yung anger nila, konting-kunti na lang din, yung tiyaga nila, konting-kunti na lang din, tapos kung maaari, ayaw nilang gumalaw na ganyan. Lagi nila silang, alam mo yun, yung... Basta yun yung naman napapansin ko sa mga matatanda na guys. So, nasa akin na talaga yung ano. Sana bigyan pa ako ng mahaba-habang pasensya. Sana mawala na yung... Pagwan kasi, nag-ano kasi siya, nagpapa-flashback kasi ako. Kaya yun lang siya guys, and wala na akong kung i-bash nyo ako dito sa sitwasyon ko, okay lang. Kung may masabi naman kayong negative sa akin, okay lang. Wala akong dun kasi yan talaga yung totoong nararamdaman ko. Totoo. Kasi wala akong choice. Gaya na sinasabi ko sa inyo, wala akong choice. Hindi kami pwedeng humiwalay ng bahay. Hindi namin pwedeng ihiwalay yung nanay niya. Hindi namin pwedeng ipunta saan isang anak niya. Ayaw niyang pumunta sa anak niyang yun. Ayaw din ng asawa kong ipunta siya dun. Ayaw din ng asawa kong ihiwalay siya ng bahay. Oh, anong choice ko? Wala. Kundi magdaldal na lang, ilabas na lang yung nararamdaman ko, kung ano man yun, masabi nyo man sa akin na, kahit sabihin nyo na sa akin na, ano ka ba naman, bata ka pa naman, igalang mo yung matatanda, ganyan-ganyan, andun na ako guys. Kaso nga lang, hindi nyo talaga ako masisisi. Kung minsan nawawalan ako ng sa biyanan ko, iwan po, hindi ko kasi yan yung pinupush ko, kaya na-stress ako, yun yung pinupush ko na sana maalagaan ko siya ng maayos, sana matrato ko siya ng maayos, malambing ko siya, ko siya kasi matanda na siya, yan mo yung ganun, pero hindi. Kasi once na sarili, iwan ko, sana, hindi ko alam kung dapat kong gawin. Kasi pag once kasi na ganun ang gagawin ko, lahat sa akin na yan. Ayaw na niyang maglakad, ayaw na niyang ayaw na niya sa lahat. So, mabubunton lahat yan sa akin. Pero kung ganito, na pinapakita ko sa kanya na medyo umiiwas ako sa kanya, nagagawa pa niya yung gusto niyang gawin. Like for example, yung damit niya, kaya ko namang ilagay sa cabinet niya. Pero ang ginagawa ko, nilalagay ko siya dyan, siya na magdadala doon. At least nakakagalaw siya. At saka yung mind niya, hindi nai-stuck yung mind niya. Alam pa rin niya yung gagawin niya. For example, pag kakain siya, ang ginagawa ko niyan guys, pag umalis ako or yung soup, niluluto ko na yung soup, hindi ko na binibigay sa kanya yung pagluluto. Nilalagay ko na siya dyan, tapos bahala na siya mag-init. At least, nakakagalaw pa siya. Sabi natin, masakit yung paa niya. Masakit yung paa niya, nandun na tayo, na masakit yung paa niya. So, ang mangyayari dyan, papainit niya yung pagkain niya, nakakaano pa naman siya, nakakagalaw pa naman siya. So, siya nang nag-prepare ng sarili niya. At least, di ba, nagagalaw niya yung sarili niya, yung isip niya, although kaya kong ibigay yun, kaya kong gawin yun. Pero minsan, inaayaan ko siya, tinitiis ko talaga siya na ganun ang gawin niya. Hindi ko siya inaano. For me, pag minsan din, dito sa, lalakad siya, gumagapang na siya. Alam mo yung pagapang siya na, gamit niya yung tuda tsaka kamay niya papuntang toilet. Naawa ako niyan. Gusto ko siyang patayuin, pero hindi ko siya pwedeng patayuin. Hindi ko siya pwedeng itayo kasi hindi rin naman siya tatayo. Hinahayaan na lang namin na ganun siya. Kaya nga namin siya nabilhan ng ng ganyan tungkod eh. Hinahayaan na lang namin na ganun siya. Ganun. Pero meron yung time guys, kwento ko sa inyo. Mahaba na yung video ko pero okay lang yan. Nung time na dalawa lang kami, galing kami yatang hospital or wala pa. Basta, nakagapang siya. Kasi gusto niyang ganito ba, mag-BP. Alam mo guys, ang bilang ko, gumapang siya sa toilet hanggang sa pinto. Pagdating sa pinto, tumayo naman siya. Na parang wala man lang nangyari.
Tumayo siya. Tapos naglakad na siya, papuntang upuan dito sa sala namin. Diyan siya dyan. Tapos pagdating niya dito sa pinto, pasok ng sala namin, tumayo naman siya. Na parang wala man lang nangyari. Parang hindi naman siya nahirapan. Huminga lang siya ng malalim, tumayo na, tapos umupo na. Siguro, ewan, ano bang ginagawa niya. Diyos ko rin. Kasi ang biyanan ko talaga, grabe. Diyos ko. So, yun lang siya. Ewan ko saan sila pumunta. Kasi talaga. Oh, for example, may ginawa ko sa kanya, pag maglagay ako sa kanya sa paa niya ng cream, ganyan. Diba, maglalagay ako, no? Yung ganyan. Siyempre, routine ko yan siya. Kaya ayaw ng asawa kong siya maghilot. Kasi minsan yung asawa ko maghilot kasi siyempre lalaki malakas yung pang-press niya. Ako naman kasi gentle lang naman pag ganyan ko. At ayaw ko siyang tagalan na i-massage. Basta ginanon-ganon ko na lang siya. Tapos ganyan. Tapos. Ayaw siyang tagalan na basta tapos na. Ganun. Kaya sa akin, binabato ng asawa ko mag-massage. Kasi nga pag siya, talaga siya, masigawan talaga siya ng nanay niya. At ayaw ng asawa ko yun kasi magkasagutan na naman sila. Kaya guys, iwan ko lang. Ang isang ko lang naman sana bigyan kami ng time na hindi ko naman hihilingin na mawala siya sa mundong ibabaw kasi andyan pa yung asawa ko at hindi ko ugali yung ganun. Ang akin lang sana, ba niya na pumunta din siya sa isang kapatid niya, ay sa isang anak niya, para doon naman siya, para magbigyan naman niya kami ng time na mag-rest. Yung asawa ko na medyo mag-rest naman yung mind niya na hindi niya iniisip yung nanay niya kung ano whatsoever kasi kampante din naman siya nandun sa kapatid niya, sa kuya niya. 'Di ba? Hindi yung lahat, yung asawa ko sumasalo ng responsibility. Ako nga ginagawa ko na yung lahat para sa asawa ko para magaanan yung pakiramdam niya. Yung ganun ba. So, yun lang siya guys. And habang buhay na nasakit yan kasi ayaw naman yung magpa-opera. Kasi pag nagpa-opera daw siya, baka daw mas lumala. Kasi matanda na siya. Hindi, okay lang. Okay na yan. Iano na lang namin. Kaya napapaisip ako na, for example, na kung ano man, bilhin na lang namin siya ng wheelchair para paglabas dito ganyan, wheelchair na lang siya, hindi na siya maglakad. Yun na yung iniisip ko. Yun na siya guys, paalam.